Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin ito pong balita na tinutumbok na rin daw po ang ating Vice President Sara Duterte kasama po si Congressman Pulong Duterte at siyempre po pati po si Harry Roque, si Attorney Harry Roque ay tinutumbok na rin daw po ng DPWH leak mga kabayan. Kaugnay po sa 2022 na sinasabi pong mga project na wishlist daw po ng tatlo mga kabayan. Ang tanong po natin, mahigit 3 taon na pong pinababagsak nila ang pamilya Duterte. Hindi po ba nila ito naimbestigahan mga kababayan? Di po ba? Lahat po ay kakalkalin nila. Ang tanong, ito po ba yung mga ghost project? Ilang beses na po sila nagpupunta at naghahanap ng ghost project sa Davao City. Meron po ba? Mga kabayan, kaya nga po gamit na gamit po sila. Pati po yata ang mainstream media umano. Painggan po natin mga kabayan. Tinumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nang gagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 40 ng kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Yan po mga tambay. Ang pinapuputok naman po nila ay nililik naman po nila mga tambay. Natapos na po kasi doon sa isang bilanggo na nililik po nila mga kababayan. Ngayon naman po sa DPWH naman po ang mga Duterte at Vice President. Mga kababayan, hindi po ba? Wala pong talagang gagawa't gagawa po sila ng leak. Hindi po ba? Meron pong confidential fund leak. Hindi ba?
at isang damukal po na kung ano-ano po mga leak. Ang tanong po natin mga katambay, ang lagi po natin tinatanong, mga ghost project po ba yan? Yung pinababagsak mong pilit, sinisiraan mong pilit umano dahil nga po hindi kayang talunin ang popularidad, lalong-lalo po kung darating po ang halalan. Hindi po ba sa 2028? Hindi po nila kayang talunin. Kaya nga po pilit pinababagsak. Ngayon, kung pinababagsak mo ang iyong kalaban sa politika dahil wala naman po tayong napala sa administrasyon na ito, umano, maliban po sa pamumulitika at araw-araw na issue ng korupsyon nila. Hindi po ba? Ang tanong nga po natin, pinababagsak nyo yan, mag-aapat na taon na. Nasaan po? Nasaan po talaga ang issue ng korupsyon? Meron po ba talaga? Di po ba? Ilan po ang nagpapabagsak at pilit nag-i-impeach sa Vice President ng mga congressman? Mahigit 200. Di po ba? Sa tingin nyo, itong DPWH leak na ito, kung ito po ay talagang maanumalya at may korupsyon, sa tingin nyo, hindi lalabas ito matagal na? Hindi po ba? At itong mga sinasabi po na inuugnay sa mga request project ng mga Duterte katulad ng Vice President na dating mayor. Request po yan para po programa at makakatulong po sa taong bayan, sa mga Pilipino, lalong-lalo po roon sa binibigyan po at kailangan bigyan ng request o bigyan ng proyekto at tapusin yung sinasabing mga proyekto katulad ng mga karsada. Hindi po ba na kailangan po yan ng mamamayang Pilipino? Hindi po ba lalong-lalo po sa ekonomiya? Kailangan nga po karsada, maayos na karsada, proyekto. At karamihan daw po rito ay nasa Davao City. Di po ba pilit nilang sinisilip yan? Ilang taon na po nilang sinisilip ang Davao. Pilit nilang hinahanapan ng korupsyon yan. Lalo-lalo ang flood control. Hindi po ba pati yung binibintang nila kay Pulong, ilang beses pong pinuntahan niya ng ICI. Hindi po ba? May nakita po ba't may napatunayan? Hindi po ba tinigilan na nila? Pati po yung mga congressman na naninira na katulad ni Terry Ridon. Hindi po ba? Sa sobra pong panggigigil ni Terry Ridon at ng makakaliwang grupo, katulad po nila Tinio umano, nila De Lima umano, hindi po ba? At marami pang iba sila dyan. Di po ba? Tumatahimik. Hirap na hirap po silang patunayan na meron pong mga maanumalyang proyekto ang mga Duterte. Lalong-lalo po ang Ghost Project na sikat po sa panahon natin ngayon. Hirap na hirap po nilang patunayan na may mga ghost project ang mga Duterte. Hanggang balita lang, hanggang expose, hanggang paninira lang umano sa media mileage nila umano. Real talk. Hindi po ba? Nasa iyo lahat ang asset ng gobyerno. Hawak mo ang Senado, Kongreso, House of Representatives, majority, napapasunod mo sila umano. Nahandyan ang media, kumpleto umano. Sumusunod din sa mga kumpas mo umano. Bakit? Hindi nyo talaga mapatunayan at makita ang sinasabing mga leak at makapagsasabing korap ang pamilya Duterte. Bakit? Hanggang balita lamang. Hanggang media mileage lamang umano ang mga ito. Hanggang doon lang natatapos. Bakit? Bakit kaya? Dahil puro po ba ito paninira lamang? Para po sa napakataas pong popularidad ng mga Duterte? Hindi kaya? Dahil ang mga Duterte, mga kabayan, real talk, makikita mo sa gawa at kung ano ang mga ginawa. Nakita po yung mga ginawa at mga ginagawa nila. Hindi po ba? Kaya nga, itong mga grupo na ito na nagpapabagsak, nagsama-sama na po silang lahat. Real talk.
Pero hanggang ngayon, mag-aapat na taon na, wala pa rin po silang matibay na mga ebidensyang magtuturo na puro po korupsyon at kapalpakang mga proyekto ang mga ginawa ng pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang dating Pangulo. Isama na po natin si Vice President at siyempre po si Congressman Pulong. Hindi po ba? At yun dito po kay Harry Roque, madali po nilang tuntunin yan. Kung gugustuhin po nila, matutuntun po nila. Kung yung mga request, project, items ni Harry Roque, ni Congressman Pulong, ni VP Sara Duterte nung panahon siya ay mayor ng 2020. Madali po nilang matutumbok lahat yan. Nasa DPWH po ang mga dokumento. Nagawa po ba talaga ang mga request o naibigay ba talaga ang mga request ni dating Mayor Inday? Noong panahon niya, 2020, ganun din si Pulong. Ganun din si Harry Roque. Di po ba? Napakabilis po sa kanilang tuntunin yan. Kung talagang gugustuhin nila. Kaya nga lang, natuntun na po nila yan. Nakita na po nila yan umano. Pero wala po kasing mapatunayan kaya hanggang balita na lamang ito. Dahil nga sa balita, pag hindi ka po nag-iisip, mga bayan, madali mong paniwalaan ito. At ang pinakamabigat, ang napakalaki kasing korupsyon ay nasa kanila. Daan-daang bilyon ang pinag-uusapan po. Pero wala po ditong matibay na ibinibigay pong katwiran ang mga ito sa Pilipino. At ganun din po ang media. Hindi po nila inaaraw-araw na ito'y tutukan. Lalong-lalo po ang napakalalaking issue na korupsyon ng binagoongang Pilipinas. Hindi po ba? Lalong-lalo po, wala pang napapatunayan yung nahawakan nilang isang damukal na mga insertion. Ang anak ng Pangulo, hindi bababa sa 50 billion. Ang issue ng korupsyon ng Pangulo, dinideliveran at kailangan daw po na makompleto ang 2 bilyon buwan-buwan ayon kay Saldico. At ang mali-maleta na dinideliver din kitang baluslos. At ang issue ng korupsyon din umano ng First Lady. Wala po silang matibay, mga bayan, at tinututukan nila. Talagang siniseryoso nila. Lalo-lalo ng media natutukan ang napakalalaking korupsyon ng binagoongang Pilipinas. Lagi po silang may pang-divert. Pagka po tinutumbok na po ang First Lady, ang Pangulo, si Sandro, si Tambaluslos, mga ilang araw lang may pang-divert na po sila. Maibabalikwas na nila agad itong mga leak na ito umano sa pamilya Duterte. Ganon po katindi. Yata sila. Kasama po systematic, sindikato. Kasama po yata ang malalaking mainstream media umano sa ating bansa. Dahil po sa malawakang pakinabang na ibinibigay po yata sa kanilang lahat. Pati po ang mga trolls sa social media. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan. Yan pong issue na yan ay madali pong sagutin yan ni Atty. Harry Roque at ni Congressman Pulong at lalong-lalo po ng Vice President. Yan pong sinasabi pong mga 2020 DPWH project wishlist daw nila, mga kababayan. Napakadali pong tuntunin yan. Uulit-ulitin po natin. Lahat po ng asset ng gobyerno, pati media ay nasa kanila. Madali po nilang tuntunin yan. At kayang-kaya pong patotohanan po yan ng mga Duterte. Yan po talaga, kung yan po ay ghost project at hindi po yan naging proyekto at naibulsa lang nila ang pondo na yan, matagal na pong pumotok yan. At yan po, 100%, hindi po naging korupsyon po yan. Pagka po yan hinawakan pong proyekto ng mga Duterte. Dahil nga po makikita mo ang progresibo ng kanilang syudad.
maunlad at maayos ang kanilang mga proyekto. Dahil napatunayan po ng taong bayan yan, lalong-lalo po ng mga taga-Dabawenyo. Napakalakas na nagdaan lindol. Lahat ng proyekto ng kanilang mga politiko na naglilingkod po sa kanila ang mga Duterte ay maayos at naging matibay po dahil hindi po ito nasira sa malakas na lindol. Lalong-lalo po ang kanilang mga flood control. Hindi po ba? Pati nga yung tulay ni lindol din po yun. Hindi po ba? Na inaangkin po ni Bonget na proyekto daw po niya yon ay hindi rin po naapektuhan ng malakas na lindol. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo mga kababayan. At shoutout din po at thank you po at maligayang Pasko at maligong bagong taon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, RK, Team 888, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat ay maingatan ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At muli po mga tambay, ingat po tayo. Konting tiis lang po. God bless po mga kababayan. At yung muli po, maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa ating lahat. Ingat po. Bye-bye.